Isang simpleng dalagang ina si Cassandra Soto na gagawin ng lahat para sa kanyang mga anak. Papasok siya sa isa sa mga malaking kumpanya sa bansa bilang isang secretary ng hot at super gwapo na CEO at doon magsisimula ang lahat. Tor Carlos Montemayor, isang certified na masungit pero gwapong CEO ng Montemayor Company. Kaya ba niyang pigilan ang nararamdaman niya sa kanyang secretary na isang single mom? Nagising siya sa ingay ng kanilang mga kapitbahay. Maaga pa'y gising na ang mga ito upang maghanap buhay. Ganito palagi sa kanilang lugar. Bumangon na siya para magluto ng agahan para sa kanyang mga anak pagkatapos ay nag-ayos na rin siya ng sarili dahil unang araw niya sa trabaho. Natanggap siya sa isa sa malaki at sikat na kumpanya sa bansa. Ito ang Montemayor Company. Siya si Cassandra Soto, kasi kung tawagin nila, isang single mom sa kanyang dalawang cute na mga prinsesa. Ito ang tanging yaman na meron siya. Kasi, bilisan mo na't mahuhuli ka na sa unang araw ng pasok mo sa trabaho. Tawag sa akin ni Tita Nelia. Opo tita, nandiyan na po. Paglabas ko'y sa kwarto'y bumungad sa akin ang aking mga nagagandahang mga anak. Good morning mga cute kong anak, sabi ko sa kanila. Good morning mama, sagot nila sa akin. Kumain ka na muna bago pumasok at ako nang bahala sa mga bata. Utos sa akin ni tita. Salamat po tita, saad ko sa kanya. Mga anak, lagi makikinig kay Lala, okay? Be a good girls. Bilin ko sa mga anak ko. Yes po mama. Sabay na sagot nila sa akin. Etong unang araw na iiwan ko sila ulit. Matagal na panahon din ako naging full-time nanay, kaya naninibago ako pero para sa kanila'y kakayanin ko. Naglakad na ako papuntang labasan para mag-abang ng jeep. Para po, sabi ko kay kuyang driver. Hindi ko mapigilang mamangha sa building na nasa harapan ko. Ang ganda at ang tayog nito. Labas pa lang ay hindi may pagkakailang successful ang Montemayor Company. Natigil biglang aking pagkamangha at bumalik sa kasalukuyan nang narinig kong malakas na busina ng sasakyan. Pakaramdam ko tumalon yung puso ko dahil sa lakas ng pagkakabusina sa akin ngayon. Ngayon ko lang din napagtanto na nakaharang ako sa daraanan niya. Gusto ko na lang lumubog sa kinatatayuan ko sa kahihiyan dahil madami ang nakatingin sa akin. Ay naku naman, nakakahiya. Unang araw ko pa lang. Kausap ko sa sarili ko. Binilisan kong lakad ko dahil kung pwede lang akong tumakbo ginawa ko na. Kaya lang hindi carry ng heels ko. Pumasok na ako sa loob ng building. Una kong pinuntahan ang information desk nila. Good morning ma'am, are you Miss Soto? Bati sa akin. Yes ma'am, sagot ko sa kanya. Eto po yung ID nyo miss at proceed po kayo sa 19th floor. Thank you. Nakangiting saad niya sa akin. Okay, thank you miss. Binilisan ko ng lakad ko dahil baka malate pa ako. Ayoko nang mapagalitan sa first day ko. Nakarating din ako sa 19th floor nang maayos. May nakasabay pa ako sa elevator. Tapos super bango pa niya kahit gusto ko mang tignan kung sino ay hindi ko ginawa. Nahihiya ako kaya nakayuko na lang ako. Paglabas ko, bumungad sa akin ang malawak na working area at lahat sila nakatingin sa akin. Nakaramdam tuloy ako ng pagkailang. Mukhang gulat na gulat pa sila sa akin. Binati ko sila. Good morning po. Binati din nila ako pabalik. May palapit sa akin na matangkad at magandang babae. Hi Miss Soto, I'm Natasha, Secretary of Mr. Montemayor and I'm in charge for your training. You have 1 week. So welcome to Montemayor Company. Thank you Miss Natasha. Kabado man ako pero need kong lakasan ang loob ko para sa mga anak ko. Kaya laban lang. Good luck sa first day ko. Kausap ko sa sarili ko. Dinala muna ako ni Miss Natasha sa magiging table ko at tinuro sa akin ng mga basic na dapat kong malaman. Dapat kapag tinawag ako ni Mr. Montemayor ay sagutin ko kaagad at sa umaga need ko siyang ipaghanda ng black coffee. Ginawa ko muna yung nagtimpla ng coffee niya at ninala ko sa kanya. Kinakabahan man ay nilakasan kong loob ko na kumakatok para bigyan ang kape. Good morning sir, I'm your new secretary and here's your coffee. Nakatalikod siya kaya hindi ko nakikita ang mukha niya. Bigla niyang inikot ang swivel chair niya. Bigla ko natulala dahil yung boss ko sobrang gwapo at ang hot niya. Are you listening Miss Soto?
Nagulat pa ako na magsalita ito dahil boses pa lang very manly na kaagad. I knew it, you're not listening to me. Magkasalubong ang kilay nito habang nakatingin sa akin. Sorry po sir, magalang na sagot ko sa kanya. Pakibaba na lang yung coffee sa table ko and you can go now. Utos niya sa akin. Binaba ko yung kape at humingi ulit ng pasensya sa kanya. I'm sorry po sir. Stop it, get out. Sigaw niya sa akin, parang gusto kong umiyak dahil sa lakas ng sigaw niya sa akin. Kasalanan ko rin dahil hindi ako nakikinig at natulala pa ako sa kanya. Anong nangyari sis? Naku, ganun lang talaga si sir. Laging galit at masungit yan kaya masasanay ka din. Okay lang din naman kasi gwapo at malaki yung sahod. Nakasanayan ko na din siya. Ahahaha. Sabay tawa nito. Kaya napangiti na lang din ako. Kasalanan ko din kasi kaya okay lang. Pagkatapos na nangyari hindi na ulit ako pinatawag ng boss ko. Sabi nila gano'n lang talaga yun kaya dapat masanay na ako. Oras na ng lunch kaya niyaya na ako ni Miss Natasha na pumunta sa kantin. Sabi din niya meron daw akong free meal, lagi kaya masaya ako dahil makakatulong din yun sa akin, lalo na't nagtitipid ako ngayon. May mga nakikilala din akong ibang katrabaho, yung iba may mga asawa at meron din namang mga single pa. Talaga sis, may anak ka na? Sabi sa akin ni Talia na isa sa mga kasabay ko ngayon dito sa kantin. Oo sis, 2 na. Hindi ba ka panipaniwala sisi? Sabay tawang sagot ko. Hindi kasi halata sis kasi ang ganda mo tan sexy. By the way sis, ano yung skincare routine mo? Any tips naman dyan? Ani ni Natasha. Naku sis, wala. Tamang hilamos lang ng tubig. Wala akong budget para sa skincare na yan, masyadong mahal. Sana all, tamang hilamos lang. Ani ni Marco, aka Marla. Tumunog na yung bell kaya sabay-sabay na kaming bumalik sa trabaho. Maghapon na ako dito, pero hindi man lang tumawag yung boss ko. Kaya hinayaan ko na lang kasi natapos ko din yung mga papers na pinapaayos sa akin ni Natasha. Magkaedad lang pala kami kaya gusto niya na first name basis ang tawag ko sa kanya. Sumapit ng 4:00 ng hapon na biglang may 2 lalaking pupunta dito sa table ko. Miss Soto, excuse me po, dadalhin lang namin yung table niyo sa loob ng office ni Mr. CEO. Ako naman biglang nagulat dahil hindi ko expect na doon ako simula bukas. Sumama ako sa kanila papasok sa office ng boss ko na printing nakaupo sa swivel chair niya. Miss Soto, starting tomorrow, dito ng table mo sa office ko para mabilis lang kitang nautusan kapag kailangan kita. Amis lang ako nakatingin sa kanya sabay sagot ng, Yes sir. Buong araw ata akong kabado ngayon, lalo't nilipat na yung table ko dito sa office niya. Simula bukas oras-oras ko na siyang nakikita. Pinagdarasal ko na hindi ako magmukhang tanga bukas para hindi na ulit ako pagalitan. Maaga akong pumasok sa office ngayon dahil ayoko malate. Dapat consistent ako sa pagiging on time. Char, pagalis ko kanina tulog pang mga anak ko. Panibagong araw na naman para sa akin. Pagkadating ko sa 19th floor ay agad akong pumasok sa office ng boss ko. Bigla ako napatda sa kinatatayuan ko dahil nabungaran kong boss ko bagong ligot nakatapis lang ng towel. Kaya kagad ako nagtakip ng mukha ko. Sorry po sir, hindi ko po alam na dito po kayo. Sabay takbo ko palabas ng office niya. Gusto ko na lang lamunin ako sa kinatatayuan ko dahil sa kahihiyan. Sobrang init din ang mukha ko ngayon. Yung parang ayoko nang pumasok sa trabaho sa sobrang hiya ko. Umagang-umaga pa lang ito na kagad ang pambungad ng araw ko. Dahil sa pagtataka ko, bigla ko tiningnan ang relo ko. Natampal ko yung noo ko dahil 6:45 AM pa lang pala, kaya pala wala pa halos mga empleyado ako naabutan dito. Ang pinagtataka ko kung bakit nandito na yung boss ko ng ganito kaaga, wala ba siyang bahay o kondo na matutulugan? Bakit dito siya? Mayaman naman siya kaya imposibleng wala. Pagkatapos ng ilang minuto ay tinawag na ako ng boss kong Hot. Ano yung sinabi ko, Hot? Tumigil ka, saway ko sa sarili. Good morning sir, bati ko sa kanya. Hindi man lang ako batiin pabalik o tapunan ng tingin kaya deadma ko na lang din. Ano ba dapat? In-expect ko ay masungit nga diba? Pumunta na lang ako sa table ko pagkatapos kong ilagay ang mga gamit ko'y pumunta na ako sa pantry para ipaghanda siya ng kape. Dahil sabi ni Natasha kasama na daw yon sa routine ng isang sekretary ng nag-iisang CEO na ipagtimpla ito ng kape. Sir, your coffee po. Saad ko sa kanya, nilapag ko na lang yung kape niya.
Dahil hindi na naman niya ako sinagot, bumalik na lang ako sa table at nagantay ng utos niya. Nakakabagot naman dahil 1 oras na ang lumipas pero hindi pa rin niya ako inuutusan. Sayang naman yung pinapasahod niya sa akin kung nakatunganga lang ako dito. Kaya no choice ako kung hindi lumapit sa kanya para magtanong. Hindi na kasi ako mapakali sa kinaupuan ko dahil parang may nakamasid sa akin. Kapag titingnan ko naman yung boss ko ay wala naman, hindi naman siya nakatingin sa akin. Sir, ask ko lang po. Sana baka may gusto kayong iutos o ipagawa sa akin. Inangat niyang ulo niya at tumingin sa akin ng walang emosyon. Sabay sagot ng, wala akong ipag-uutos sa'yo. Remember, I told you, tatawagin kita if I need you, Miss Soto. Sasagot pa sana ako kaya lang tumingin siya sa akin ng masama. Kaya no choice naman ako kung hindi bumalik sa upuan ko. Dahil super boring ng buhay ko dito sa working table ko, ay tumayo na ako at naghanap ng panlinis. Butit nakakita naman ako ng vacuum kaya sisimulan ko na lang na maglinis. Napatayo ako ng tuwid nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Miss Soto, what do you think you're doing? Are you in cleaning department now? Sorry sir, nainip lang po kasi ako dahil wala akong ginagawa. Sabi ko sa kanya. Tinignan niya lang ako at biglang bumukas ang pinto at may pumasok na isang gwapong lalaki sabay tingin sa akin. I'm calling you but you're not answering my calls now. I know the reason. Sabay ngiti nito sa akin kaya ako ngumiti din pabalik. Tss. I know what you're thinking, Ahmad. Hi, I'm Amadios but you can call me Ahmad. Tor and I are cousins. Pahayag nito sa akin. Cassandra Soto po sir, bagong secretary ni Mr. CEO. Sabay ngiti sa kanya at ganun din siya sa akin. Naputo lang kami nang magsalita ang boss ko. Miss Soto give us a coffee now. Sabi niya na may tunog pagbabanta. Kaya mabilis pa sa 4 ay pumunta na ako sa pantry para ipaghanda sila ng kape. Nadatnan ko doon si Miss Natasha ang nagtitimpla din ng coffee. Bumalik na pala siya sa department nila sa accounting kasi doon talaga siya at nagsablang pala siya kasi pinatalsik yung dating secretary na lumalandi kay sir. Kalandian lang pala pero feeling jowa na. Hi Sisi! Bati niya sa akin. Hi din Sisi! Magtitimpla lang ako ng kape para kay boss at sa pinsan niya. Talaga sis, nandito yung poging pinsan ni sir? Naku, crush na crush ko pa naman yun. Sayang at hindi na akong secretary. Sabi nito sabay simangot. Kung pwede ko lang gawin na ikaw ang utusan, ginawa ko na para sana makita mo yung crush mo. Sabay tawa ko. Kaya lang ako naman na mapapagalitan. Galit pa naman niyo sa akin kanina, sabi ko sa kanya. Okay Sisi, thank you. Tatanawin ko na lang siya sa malayo. Sabi niya na may kasamang kunwaring hikbi. Kaya napangiti na lang ako. Sisi, una na ako sa iyo ha. Baka mamaya hinahanap na yung kape. Bye. Paalam ko sa kanya. Binilisan ko ng lakad ko at nakarating na ulit ako sa office. Nilapag ko yung coffee sa table nila. Sabay bumalik ulit ako sa paglilinis. Alam kong galit siya kanina pero need kong tapusin yung nasimulan ko na't bahala na mamaya. Patuloy lang ako sa paglilinis. Patuloy din sa pag-uusap ang boss ko at pinsan niya. Minsan nahuli ko na nakatingin sa akin yung Ahmad pero deadma ko na lang kahit naiilang ako sa tingin niya. Naiinis pa ako sa skirt ko, ayoko talaga nito. Pero wala akong choice, ganito daw yung required na damit dito. Natapos na sila sa pag-uusap at paalis na rin si Ahmad pero bigla itong lumapit sa akin at ibinigay ang calling card niya. Ako ay nakatingin lang sa kanya nang may pagtataka. Call me when you need anything. Sabi niya sa akin, go na Amadeus. Sabi ng boss ko. Okay bro, so possessive ha? Sabay ngiti nito. Lumabas na si Ahmad kaya kami na lang dalawa ulit ang natira. Patapos na din ako sa paglilinis nang bigla na naman siyang magsalita. Don't wear that skirt again. Po, pero sir, ito po yung sabi sa akin ng HR department. Gulat pa na sabi ko. Hindi na simula ngayon. Just wear pants, leggings or slacks basta hindi skirt. Ayoko na didistract ang mga kausap ko nang dahil sa'yo. Galit na sabi niya sa akin. Maang naman ako nakatingin sa kanya at hindi makapaniwala sa narinig. You said you feel bored, right? Tumango na lang ako bilang sagot sa kanya dahil wala pa ako sa sarili dahil sa mga sinabi niya. I see okay. Sabay smirk. Go to the storage room and get the files from year 2018, 2021 and arrange it by number. Sabi niya sa akin, okay sir. Pumunta na ako sa storage room at hinanap ko yung mga files. 10 AM pa lang naman kaya matatapos ko naman siguro to bago mag-lunch para makasabay pa ako kila Natasha.
Medyo natagalan lang ako sa paghahanap pero nakita ko din naman at nagulat ako kasi ang dami pala, 4 na kahunan dito. Bigla ako napagod kahit hindi pa ako nagsisimula. Binuhat ko ng isa-isa mga box, naka-4 din akong pabalik ng pagpasok ay wala yung boss ko sa office kaya hinayaan ko na lang para makakilos din ako ng maayos habang wala siya. Nakaka-intimidate kasi yung mga tingin niya. Malamig at laging galit. Bumalik na yung boss ko at umupo sa swivel chair niya. Ako naman busy sa kakaayos ng mga files. Hindi ko na namalayan ng oras, 1 PM na pala. Kaya pala nakakaramdam na ako ng gutom. Tumingin ako sa boss ko at nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Pero umiwas din kaagad. Tumayo ako pupunta sa kanya para sana magpaalam kakain lang ako dahil gutom na talaga ako. Sir, pwede na po ba ako mag-lunch? Kanina pang lunch pero ngayon mo lang naisip na magpaalam, sabi niya sa akin. Okay, you can go now. Thank you sir, sagot ko sa kanya at lumabas na para pumunta sa kantin. Tours POV. Araw na naman ng Lunes kaya maaga akong papasok ngayon. Sumasakit ng ulo ko dahil sa hangover. As usual, nag-hangout na naman ako with my friends. Dito ako sa kondo ko nakatira para malapit lang sa trabaho ko. Ako si Tor Carlos Montemayor. 30 years old na ako pero ayoko pa ng commitment. All I want is to enjoy. Ayoko na rin pumasok sa kahit na anong relasyon ngayon. Madami akong girls. Hindi na ako lumalapit dahil sila na mismong lumalapit sa akin. CEO ako sa Montemayor Company. Yes, you heard it right. I am the only son of Ricardo Montemayor, one of the billionaire in the business world. In fact, my parents wants me to have my own family and to have grandchildrens. But I'm not yet ready. Nagmamaneho ako at malapit na ako sa office ko nang bigla akong napapreno. Shit, dahil may isang babaeng bigla na lang tumigil sa daraanan ko, kaya sa sobrang bad trip ko, bumusina ako ng malakas. Buti naman at umalis din siya ng mabilis sa daraanan ko. Pumasok na ako at nakasabay akong babae sa loob ng elevator, pero this girl. Parang wala sa kanya nandito ako sa tabi niya. All of my employees, binabati ako kapag nakikita o dumadating ako. Lumabas na ako sa 18th floor. Hindi ko rin alam pero ayoko na makita kami ng mga employees ko na magkasabay sa elevator. Dahil exclusive lang yun para sa akin. Parang familiar din siya sa akin pero hindi ko lang maalala kung saan. Sumakay ulit ako sa elevator pagdating ko sa 19th floor. Binati nila ako. Good morning sir. Hindi ko sila binati pabalik, sanay na sila. Alam ko rin na masungit ang tawag nila sa akin at I don't even care. Kumatok ang subsecretary ko na si Natasha. Hiniram ko muna siya sa accounting department dahil pinaalis ko yung dati kong secretary. She flirted me. Kaya pinagbigyan ko pero ayoko sa babaeng gusto ng more than bed body. Cause I hate commitment. Sir, inform ko lang po kayo na ngayon po'y simula ng bago yung secretary. I will assist her para malaman po niya mga dapat niyang gawin. Okay, tipid na sagot ko. I started checking papers on my table when I hear someone knocking on my door. I let her in. Good morning sir, I'm Cassandra Soto and I'm your new secretary. Here is your coffee sir. Nakatalikod ako sa kanya kaya hindi ko nakikita yung mukha niya pero her voice is nice so I turned my chair and look at her. I was amazed. Ang ganda niya. Yung ganda niya na bigla na lang nagpakaba sa akin. This is the first time I felt nervous and I really don't know why. Kabado man ay naraos ko pa rin magsalita. So this is your first day here. Hope you can manage my expectation here. Nagsalita ako pero nakatulala siya. Kaya sinungitan ko siya. Are you listening Miss Soto? Sabi ko pero hindi pa rin siya sumasagot. I knew it. You're not listening to me. Sorry po sir, sabi niya sa akin. Sinabi ko na lang na ibaba na niya yung coffee at lumabas. Nagsorry pa ulit siya kaya lalo ko nainis. Stop it and get out. Sigaw ko sa kanya. Mabilis naman siyang lumabas at alam ko natakot siya pero wala akong pakialam. Ayokong bigyan kagad ng kahulugan ang damdamin na nararamdaman ko kagad sa kanya. Maghapon lang ako dito sa office dahil ang dami kong kailangang pirmahan. Hindi ko na din siya inabala. Tinawagan ko din si Natasha para magpadala ng taong magbubuhat ng table niya papasok dito sa office ko. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit bigla ko na lang naisip na makasama kami sa isang office. Ngayon pa lang excited na ako and I'm feeling nervous at the same time. Miss Soto, starting tomorrow dito ng table mo sa office ko para mabilis lang kitang mautusan kapag kailangan kita. Sabi ko sa kanya.
Sa ayaw at sa gusto niya ako pa rin na masusunod. On the next day, katatapos ko lang mag-shower dahil sa usual night hangouts na naman. With my friends, dito na rin ako natulog sa office. Kanina pag-uwi ko madaling araw. Hindi ko rin alam kung bakit maaga ako nagising ngayon kaya nag-shower muna ako. Paglabas ko sa banyo, nagulat ako dahil yung bago kong sekretary nandito na ng ganito kaagat. Nagulat din siya sabay takip ng mukha niya. Sorry po sir, hindi ko po alam na nandito kayo. Sabay takbo niya palabas. Napailing na lang ako sa kanya, hindi ko alam kasi natutuwa din ako sa reaction niya. After kong magbihis, itinawag ko siya. Ipanagtimpla din niya ako ng kape at binati pero hindi ko siya pinansin. Kaya ayun, bumalik siya sa table niya. Busy ako sa pag-review ng mga papers pero paminsan-minsan tinitinan ko siya. Pero ayoko nararamdaman na hindi ko rin matukoy, ayoko to at dapat ko na itong iwasan. Hinayaan ko na lang siya pero I think nababagot siya. Kaya lumapit siya sa akin to ask kung may ipag-uutos ako sa kanya and I said none. Dahil wala naman talaga, kaya bumalik ulit siya sa table niya. Pero dahil siguro nainip na siya kaya naisipan niya maglinis. Lumapit ako sa kanya nang hindi niya napapansin. Bahagya pa itong nagulat nang nagsalita ako. Miss Soto, what do you think you're doing? Are you in cleaning department now? Sorry sir, nainip lang po kasi ako dahil wala akong ginagawa. Sagot niya sa akin. Hindi ko na din natuloy na pagalitan siya dahil biglang dumating yung pinsan ko na epal at ngayon nakatingin na pa talaga sa sekretary ko. Nakakainis dahil nagpapakilala pa sila sa isa't isa. Kaya sa inis ko, inutusan ko na siyang kumuha ng coffee namin. Kaya patuloy lang kami sa pag-uusap ng pinsan ko tungkol sa isa pang business na bubuksan namin. Nilapag na niya mga coffee namin at bumalik sa paglilinis. Pero pansin ko na parang nainis ito sa skirt niya pero yung pinsan ko panay tingin siya sa legs nito. I really don't like the way he look at my secretary. So I ended our conversation para makalayas na siya dito sa opisina ko. Before he left, iniwan pa talaga niya yung calling card niya dito. Kaya tinataboy ko siya pero ang loko tinawanan lang ako. Don't wear that skirt again. Sabi ko sa kanya. Po, pero sir ito po yung sabi sa akin ng HR department. Sabi pa niya sa akin. Hindi na simula ngayon. Just wear pants, leggings or slacks basta hindi skirt. Ayoko na nadidistract ang mga kausap ko nang dahil sa'yo. Inis na sabi ko sa kanya. It sounds possessive but I don't care. Dahil din sa inis ko, inutusan ko siya na kunin yung mga files ng 2018 to 2021. Lumabas ako dahil tumawag sa akin si Jamira na kumain kami sa labas. Siya ang best friend ko at kagagaling lang niya mula sa US. So sabay kaming nag-lunch at nagkwento siya sa akin ng mga happenings in her life in US. Dahil napasarap kami sa pagkakwentuhan, hindi ko na malaya ng oras, it's 12 noon. Kaya bumalik na ako sa office, umupo na ako sa swivel chair ko at nag-umpisa na magtrabaho ulit. At hindi ko nalang pinansin yung sekretary ko. Dahil busy din to sa pag-aayos, hindi ko naisip kung kumain na siya. Pinag-isipan ko kanina na hindi ko na siya bibigyan ng pansin dahil ayokong ma-inlove sa kanya. Alam ko na may mga anak na siya, don't get me wrong, pero hindi siyang ideal woman ko. I need to be professional dahil boss niya ako at ayoko ng hindi maayos na relationship with my secretary. So I need to be careful dahil I found her attractive, but single moms are not on my list. Naputol ako sa pag-iisip nang lumapit ito sa akin at nagulat pa ako dahil nagpaalam siya na kakain daw siya. So hindi pa siya lumalabas kanina kaya bigla na naman ako nainis kaya nasungitan ko na naman siya. Pero pinaalis ko siya dahil super late na ng lunch niya. Hayst, ngayon pa lang napapaisip na ako kung kaya ko ba siyang iwasan dahil hindi halata sa kanya na may mga anak na siya. Pero she looks so innocent in my eyes and I think I need to go to the ophthalmologist para ipatingin ang mga mata ko. How can I control these feelings? Dahil sa pinsan ko pa lang naiinis na ako paano pa kaya kapag may ibang lalaki pang lumapit sa kanya. I really need to stop this. So I call my friends to hang out again tonight. I need cool down and enjoy. Kasis POV. Isang linggo nang lumipas simula nang nagtrabaho ako dito sa Montemayor Company. So far maayos naman ang araw ko at nasasanay din ako sa pagsigaw-sigaw niya sa akin. Kasalanan ko din naman kasi minsan nakakalimutan ko kaya napapadalas ang pagsigaw niya sa akin. Need ko talagang matuto pa sa trabaho ko. Malapit na mag-lunch, tinatapos kong lahat ng mga papers at gusto kong sumabay kila Natasha ngayong mag-lunch.
Sinabi na rin sa akin ni Sir Thor na kapag oras na ng lunch, lumabas na lang daw ako kahit hindi na ako magpaalam pa sa kanya. Paglabas ko sa office, "Hi Sisi, lunch na tayo," aya sa akin ni Talia. "Okay Sisi, let's go, daanan na natin si Sisi Natasha," sabi ko sa kanya. "Sisi Nat, halika na, punta na tayo sa kantin," sigaw ni Talia dito. "Sisi, huwag kang sumigaw, magagalit mamayang head namin," sabi nito sabay tawa. Sa isang linggo ko dito sila na yung lagi nakakausap. Tuwing lunch, naging close na rin kami kasama si Marco. Masaya at magana kami sa pagkain. Nagkakwentuhan din kami tungkol sa buhay-buhay. "Sisi, ba't hindi tayo mag-night hangouts mamaya? Pa-welcome natin kay Sisi Cassie," sabi ni Marco. Nagulat naman ako. "Sisi, wag na. Gastos lang yan at hindi ako pwede dahil alam niyo na may mga Junakis na ako," ani ko sa kanila. "Alam mo Sisi, wala namang masamang mag-enjoy ka naman paminsan-minsan. Oo, doon na tayo sa may anak ka na, pero kailangan ka bang magkaroon ng mimi time? Sige, try ko magpaalam sa tita ko. At saka hindi ako umiinom guys, pwede bang juice lang inumin ko doon?" "Okay na Sisi, dadaan muna tayo sa kondo ni Nat para makapagpalit ng mga bonggang outfit natin," sabi ni Marco. "Don't worry Sisi, bibigyan tayo ni Natasha, hindi lang halata pero mayaman talaga yan. Thank you guys sa pag-welcome sa akin dito," sabi ko sa kanila. Natapos na ang lunchtime namin kaya bumalik na kami sa kanya naming trabaho. Nag-text na lang ako kay Tita Nelia na baka malita ko na uwi kaya okay lang naman daw sabi niya. Sumapit na ang umuwian kaya sabay kaming pumunta sa kondo ni Natasha para magbihis. "Ay, bongga mo day," sabi nila sa akin. "Sisi, hindi ata bagay sa akin to," sabi ko sa kanila. "At sino may sabi? Ikaw, kailan ka ba huling gumimik sis?" "Sa totoo lang sis, hindi pa ako nakakapunta sa disco bar," ani ko sa kanila. "Talaga? At dahil ito yung first time mo, kailangan mo magsaya talaga. Hayaan mo gagawin nating memorable ang gabi mo." Sabay ngisi nila sa akin ng sabay-sabay. Bakit parang iba yung feelings ko sa pinapakita niyo sa akin? Dapat na ba akong kabahan? Sabay namin tawa lahat. Nakarating na kami sa disco bar at bumungad sa akin ng madilim pero madaming iba't ibang uri ng ilaw na papalit-palit ng kulay na sumasabay sa beat ng tugtugin. Naghanap na kami ng table at doon kami umupo. Nag-order na rin sila ng drinks at ako juice lang. Masaya naman ako dahil napapasabay ako sa beat ng music. Hindi man halata pero music lover ako. Nagkukwentuhan din kami. Samantalang nasa isang sulok ng disco bar doon din si Thor, kasama ng friends niya at si Rafa nandun din. Hindi niya napansin na nandun din ang kanyang secretary. Kanya-kanya sila ng babae at nagiinuman sila. "Sisi, let's go, sayo tayo," hila nila sa akin. Kaya wala akong choice kundi sumama na lang sa kanila. Noong una, naiilang pa akong sumayaw pero nakisabay na lang din ako. Enjoy na enjoy sila sa pagsasayaw na may biglang humipo sa kanyang puwatan. Nang lingunin niya, may lalaking lasing na nakangisi sa kanya. Sa inis niya, bigla na lang itong nilapitan at sinampal. "Bastos ka!" "Sisi, what happened?" tanong sa akin ni Nat. "Itong lalaking to, hinipuan ako. Ang bastos." "Bakit miss, hindi mo ba nagustuhan? Masigit pa ba doon ang gusto mo?" sabi ng siraulong lalaki. Nilapitan niya ito't ulit at sinampal. "Bastos kang tarantado ka." Hindi nila namalayan na nagkukumpulan na yung mga tao para makiusyoso sa kanila. "Wow, palaban, I like that." Akmang lalapit sa kanyang lalaki na bigla niya itong sinipa. Hindi lang isa kundi ilang beses pa hanggang natumba na lang ito't nawala ng malay. Ang hindi alam ni Cassie, nakita ng boss niyang nangyari at hindi siya makapaniwala na sekretary niya yon. Ano bang meron doon? Naisip niya na kung galitin kaya niya ito, ano kayang mangyayari sa kanya? Magiging katulad din kaya siya ng lalaki? "Sisi, ang galing mo naman," sabi ni Talia. Ginalit kasi niya ako, ang bastos, sabi ko sa kanila. Nag-aalis na sana sila, pero hinawakan sila ng mga bouncer. Hindi daw siya pwedeng umalis, kaya hindi naman ako yung nauna, ipagtanggol ko yung sarili ko. "Sorry po ma'am, pero need po namin kayong dalhin sa manager namin." "Okay po, let's go," sabi ko sa kanila para walang gulo. "Let her go." Boses ng isang lalaki. Wait lang, parang familiar sa kanya yung boses na yon. Nilingon niya ito't nalaki ang mga mata niya, nakita niyang boss pala niya at kasama si Ahmad at mga friends siguro nito. Biglang dumakon tingin niya sa braso nito na may nakahawak na babae. Hindi niya alam pero bigla na lang siyang nainis dito. "Kayo po pala Sir Thor.
Kakilala niyo po ba siya? Ginulpi po kasi niya yung isang VIP dito, sir. Alam ko at nakita ko lahat at si Berho nang bahala doon. Okay po, sir. Nagulat ako na may humabol bigla sa braso ko at kinaladkad ako palabas. Tumingin ako sa mga kasama ko pero halatang takot sila sa boss namin. What are you doing here, Miss Soto? Tanong niya sa akin. Sir, sinama lang po nila ako. Sorry po. Huwag kang pumunta ulit sa ganitong lugar kung hindi mo kayang makisabay sa trip nila. Pero sir, binastos po ko kaya pinagtanggol ko lang po yung sarili ko. Sabi ko sa kanya. You didn't know kung gaano kalaki ang trouble na pinasok mo. Let's go, I'll take you home. Pero sir, yung mga kasama ko po nasa loob pa. Hayaan mo sila dahil kaya na nilang mga sarili nila. Pumunta na kami sa parking lot habang magkahawak kamay. Hindi niya binibitawan ang kamay ko. Nakakahiya dahil ang lambot ng kamay niya. Pinagbuksan din niya ako ng pinto ng kotse niya. Sir, magko-commute na lang po ako. Kaya ko naman po sarili ko. Sabi ko sa kanya. No, ihahatid na kita sa ayaw at sa gusto mo. Sabi niya sa akin. Ilang buwan na rin simula nang ihatid ako ni sir sa bahay. Mabuti na lang at tulog na sila tita at mga bata nung gabi na yon. Almost 5 months na rin ako nagtatrabaho sa kanya at alam ko na may improvement na ako at ganun din si sir sa akin. Hindi na siya madalas magalit sa akin at mahinahon na rin siya kung mag-utos sa akin. Minsan napapaisip ako kung ano nga bang nakain ni sir at mukhang bumait na. Lahat ng sinabi niya ay sinusunod ko kahit na pinilit ako lagi nila Tali at Natasyang magparty ulit ay hindi ko na talaga ginawa. Pati na sa pananamit ay sinusunod ko siya. Malaking bagay talagang naitulong sa akin ang trabaho ko. Nailalabas ko ng mga anak ko at nabibili ko ng mga pangangailangan nila. Nakakapagbigay na rin ako kila tita. Sa loob ng ilang buwan ko dito madaming talagang nagbago sa buhay ko. Madami rin ang gustong manligaw sa akin pero hindi ko sila binibigyan ng motibo dahil ayoko nang pumasok sa isang relasyon. Kung papasok man ako sisiguraduhin ko na tanggap pati ng mga anak ko. Naging close din silang dalawa ni Ahmad, katunayan niyan lagi nilang itong nasa office at kinukulit siya. At kapag dumadalaw to lagi nalang galit ang boss niya. Pero hindi niya alam na nagsiselos to. Isang umaga, kakarating lang niya sa office pagpasok niya nagulat siya dahil may bulaklak sa mesa niya. Kanino kaya to galing? Tanong niya sa sarili. Natuwa naman siya, kanino kaya siya pwedeng magtanong? Pag sa boss niya baka magsungit na naman to. Kaya itinabi na lang muna niya ito saka kung iisipin niya na baka sa boss niya. Alam naman niya imposibleng mangyari yun kasi alam niya may kasintahan to. Hindi pa niya nakikita pero alam niyang maganda ito. Aaminin niya na nagustuhan niya ng boss niya lalo't hindi na to madalas magalit sa kanya. Napapansin din niya na minsan binibigyan siya nito ng lunch. Sobra daw kasi yun sa sinabi sa kanya lagi. Dumating na rin sa office ang boss niya at mukhang good mood ito ngayon. Good morning sir, bati niya dito. Good morning to Miss Soto. Sabi nito sa kanya at nakangiti pa talaga ito ngayon. Siya naman ang nagulat dahil ngayon lang ito bumati ng pabalik at nakangiti pa. Gusto niyang magsaya pero naisip niya, hindi siyang dahilan ng pagiging good mood nito ay unti-unting nawalang sayang nararamdaman niya bago lang. Lihim namang napangiti si Thor dahil nakita niyang pagkagulat sa mukha ni Cassie kasama pa dahil alam niya na gustuhan itong bulaklak na binigay niya. Buo na ang loob niya dahil alam niya na sigurado na siya sa feelings niya para dito at sisimulan na niyang paibigin ito, hindi rin naman lingid sa kanya na madami na nililigaw dito. Ipinagpapasalamat niya dahil hindi ito tumatanggap ng sweet horse kung hindi ay baka makapagtanggal siya ng empleyado nang dahil lang sa selos. Magawa kayang mapaibig ni Thor si Cassandra. May chance nga kaya ang isang single mom ay maging masaya sa piling ng hot boss niya. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.